Ang Air Force ng Ukraine ay nakatanggap ng malaking upgrade mula sa Sweden. Hindi ito isang magarang fighter jet. Hindi rin ito isang tactical bomber. Wala talaga itong kakayahang pandigman na may pagmamalaki. Kahit walang pinaputok na bala, lubos winasak ng lihim na eroplanong ito ang mga tactical na plano ng Russia at pag-asa nitong manalo sa digmaan. Ang eroplanong yon ay ang Sub-340 Airborne Early Warning and Control AEW aircraft, na kilala rin bilang ASC-8 Shyam-0. Matagal nang hinihintay ang pagdating nito sa himpapawid ng Kiev. Noong Mayo ng 2024 kung tutuusin, inanunsyo ng Sweden ang paglilipat ng dalawa sa mga eroplanong ito sa Ukraine bilang bahagi ng ikalabing-anim na military aid package nito sa bansa. Ito ang pinakamalaking aid package na ipinadala ng Sweden sa Ukraine, na nagkakahalaga ng humigit kumulang 13.3 bilyong Swedish kroner, nakatumbas ng mga $1.25 bilyong noong panahong yon. Hindi agad nagamit ng Ukraine na maayos ang mga bagong eroplano. Nang yanunsyo ang aid package, sinabi ng mga opisyal ng Sweden na aabutin ng halos 1 taon o higit pa para sanayin ang aircrew at maintenance team at ihanda ang ground infrastructure para magamit ang mga eroplanong ito. Dahil dito, tinatayan ng mga eksperto na magagamit ito sa kalagitnaan o huling bahagi ng 2025 o sa unang bahagi ng 2026. Hanggang sa nakita nating lumilipad na ang Sub-340 at nagbibigay ng konkretong benepisyo sa militar ng Ukraine. At napatunayan na tama ang mga tinayang yon. Noong Hunyo 2025, lumabas ang mga unang ulat tungkol sa operasyon ng AEWNC na eroplanong ito sa Ukraine. Hanggang noon, marami sa mga karaniwang tagamasid ang nagtataka kung gaano nga ba kahalaga ang mga eroplanong ito. Sa totoo, hindi kayang maglunsad ng long-range missile o precision-guided bomb ng Sub-340 sa mga infrastruktura ng Russia. Kaya hindi ito mukhang malaking dagdag sa arsenal ng Ukrainian Air Force. Maingat na nasasabik ang mga eksperto sa abyasyon at militar sa pagdating ng mga eroplanong ito dahil alam nilang malaki ang maaring maging epekto nito. Hindi sa direktang pagpapalipad ng bala o pagsanhin ng pinsala, kundi sa pagbibigay ng mahalagang impormasyon at situational awareness at paghahatid ng datos na kailangan ng Ukraine para sa opensiba at depensibong operasyon. Noong Hunyo 2025, ipinakita ng Sub-300 at 40 sa buong mundo ang kakayahan nito na magkaroon nito ng mahalagang papel sa pagbagsak ng isang Russian fighter jet sa kauna-unahang pagkakataon. Ayon sa ulat ng German na pahayagan na Bild, isang Russian Sukhoi Su-35 ang napabagsak ng Ukrainian F-16 sa bandang hilagang silangan ng Ukraine. Pero hindi lang ito basta-bastang labanan ng mga jet laban sa isa't isa. Nagsimula ang komplikadong operasyon na magpadala ang Ukrainian Air Force na ilang fighter jet para bombahin ang mga posisyon ng Russia sa mga okupadong teritoryo at rehiyon ng Kursk. Bilang tugon, nagpalipad ang Russia ng isa sa kanilang pangunahing air superiority fighter, umaasang mapapabagsak nila ang mga Ukrainian jet o mapipilitang umatras ang mga ito. Sa halip, ang piloto ng Russia ay dumiretso sa isang pananambang at lahat ng ito ay dahil sa Sub-300 at 40. Ang AEW na eroplano ay nasa himpapawid na bago pa man lumipad ang jet ng Russia mula sa lupa. Sa makabagong radar system, sinusuri ang paligid para sa senyales ng galaw ng kalaban. Walang kahirap-hirap nitong natukoy ang Su-35 at nasundan nito mula sa daan-daang milya ang layo. Akala ng piloto ay masasurpresa niya ang kanyang kalaban. Alam ng mga piloto ng Ukraine ang papalapit sa kanila at nang mapasok ng jet ang kanilang abot. Gamit ang datos mula sa eroplanong paniktik ng Sweden, nagpalipad ang Ukrainian piloto ng F-16 ng AIM 120 misil dahilan ng pagbagsak ng Su-35 sa himpapawid. Naka-eject ang piloto bago bumagsak ang eroplano, maka 10 milya sa loob ng Russia. Ngayon, nagkakahalaga ang mga eroplanong ito ng $85 milyong at ayaw ng Kremlin na mawalan ng ganitong kagamitan. Pero ang ika-4 at kalahating henerasyon na fighter nito ay walang laban dahil binabantayan ng Sub-300 at 40 ang bawat galaw nito. Pagkatapos ng insidente, ibinahagi ng mga eksperto at analyst ang kanilang kasabikan sa mabilis na epekto ng AEW at C na eroplano. Halimbawa, isinulat ni analyst Jake Bro sa X, nawalan na naman ng Russia ng isa pang Su-35. Operational na ngayon ng Ukraine ang Swedish Sub-AEW at C na eroplano kasama ang F-16 fleet nila. Ilang taon bago na ipaglaban at nakuha ng Ukraine ang kakayahang ito. Bravo sa lahat.
Binigyan diin ng Ukrainian Telegram channel na Ukraine Fights ang importansya ng pagprotekta at pagtatagong mabuti sa mga eroplanong ito na nagsabing, makasaysayang sandali ito, pero ngayon, kailangan nating itago ang SAB ng maingat. Mahalaga ito dahil ayon sa ulat, 2 lang sa mga eroplano ang natanggap ng Ukraine. Isang tama lang ng misil ay pwedeng gawing inutil ang alinman sa kanila. Kaya dapat ingatan ito ng puwersa ng Kyiv. Sa kabutihang palad, buhang mahusay nilang natutupad yon dahil may bagong video noong Marso, 2026 na nagpapakita ng isa sa mga eroplano na ito na lumilipad sa loob o malapit sa teritoryo ng Ukraine. Hindi matatawaran ang kahalagahan ng mga eroplanong ito. Bago talakayin ang halaga nila sa Ukraine, tingnan muna natin kung paano sila gumagana. Dahil ang SAB-340 ay hindi lang basta eroplano, higit pa ito ron. Isa itong lumilipad na istasyon ng radar, isang sentro ng kontrol para sa mga fighter, isang mobile na makinang pangkalap ng intelihensya na nagbibigay ng napakaraming real-time na datos sa mga lokal at malalayong unit. Nagbibigay ito ng mahalagang impormasyon para sa lahat ng mahalagang desisyon na kailangang gawin ng mga komandante ng Ukraine upang malampasan, maloko, at manatiling isang hakbang na mas maaga kaysa sa kanilang mga kalaban. At iyan ay isang bagay na hindi pa kailanman nagkaroon ng Ukraine noon. Nagkaroon na ito ng mga ground radar syempre, at marami nito. Pati na rin ng mga radar ng fighter jet at mga surface-to-air missile battery na nagbabantay sa himpapawid para sa anumang senyales ng banta mula sa ere. Nagbibigay ang SAB-340 ng isang bagay na lubos na kakaiba. Isang plataporma na parang mata sa himpapawid na pinapagana ng PS-890 ESA radar ng SAB. Gamit ang ARI system, nakakabit ang radar sa natatanging fairing na hugis balance beam sa ibabaw ng katawan ng eroplano. Ito ay lubos na naiba sa maraming iba pang AEW&C na eroplano na kadalasan ay may bilog na radar system. At ang radar na ito ay hindi biro. Kaya nito mag-detect ng target sa himpapawid at dagat sa layong 280 milya. Lumilipad sa karaniwang taas na mga 20,000 talampakan. Kaya nitong subaybayan, hindi lang 12-12 ng target, kundi daan-daan sa isang pagkakataon. 1,000 target sa himpapawid at 500 surface target mas eksakto. Mahalaga yan para malaman ng Ukraine ang sitwasyon. Bago matanggap at magamit ang SAB, 340, pira-piraso lang ang nakikita ng mga puwersa ng Ukraine sa mas malaking larawan. Mga tipak-tipak na impormasyon na pinagsasama-sama mula sa iba't ibang surveillance system, gaya ng mga drone na pangmanman at ground-based radar. Malaking pagbabago ang dulot ng 340, nagbibigay sa Ukraine ng malinaw at malawak na tanaw sa paligid ng labanan. Pinakamahalagang aspeto ng eroplanong ito ay ang kakayahan ng look-down radar nito. Ang look-down radar ay isang airborne radar system na kayang mag-detect, mag-track, at labanan ang mga target na mas mababa ang lipad kaysa sa radar platform. Limitado ang ground radar. Kaya nilang makakita sa layong ilang dosenang milya, pero laging may hadlang sa kanilang daan na humaharang at nakakaapekto sa paningin nila, kaya hindi nila makita ang mga dapat makita, gaya ng kalabang fighter jet, bomber, drone, o missile. Ang mga burol, kagubatan, gusali, at iba pa, pati na rin ang kurbada ng mismong mundo, ay nagdududot ng mga problema para sa ganitong mga sistema. At iyan ang dahilan kung bakit maraming sasakyang panghimpapawid at maging ilang missile at drone ay dinisenyo para lumipad ng mababa sa lupa, para makapagtago sila sa likod ng mga hegrapikal na anyo at epektibong makalapit sa kanilang mga kalaban nang hindi agad natutuklasan. Hindi epektibo ang mga taktikang iyon laban sa mga eroplanong radar na may kakayahang look-down. Hindi nila kailangan mag-alala sa mga istruktura ng kagubatan o kahit sa matataas na bundok na humaharang sa kanila o nagtatakip sa kanilang paningin. Sa pag-scan mula sa itaas, madali nilang matukoy at subaybayan ng mababang lipad na drone o cruise missile at iba pang uri ng target. Isa na nadulot ng matinding problema sa Ukraine sa buong digmaan, isa na labis na inaasahan ng Russia para magdulot ng malawakang pinsala sa harapan. Winawasak ang mga posisyon ng depensa ng Ukraine, mga fortification, armor, at mga kumpol ng tropa paulit-ulit. Mga glide bomb. Bago namin ipaliwanag, marami pang ganito. Kung may natutunan ka sa The Military Show, huwag kalimutang mag-subscribe. Malaking problema para sa Ukraine ang mga glide bomb sa digmaan. At lalo pa itong lumala habang pinapabuti ng Russia ang teknolohiya nila. Ang mga bombang ito ay may iba't ibang anyo, tulad ng FAB o CAB bombs, na madalas nilalagyan ng UMPK kits, na nagiging dahilan para magbago sila mula sa mga ordinaryong bomba tungo sa mga smart bomb.
Kaya nilang gumamit ng inertial at satellite navigation systems para tamaan ang kanilang mga target na may napakaliit na margin ng error. Pinalalunsad mula sa mga ligtas na lugar na malayo sa mga mapanganib na bahagi ng frontlines, ang mga bombang ito ay lumilipad sa mababang altitude papunta sa kanilang destinasyon, kaya mahirap silang makita sa mga radar screen. Matagal nang sinusubukan ng Ukraine kontrahin ito gamit ang electronic warfare jammers. Ngunit lalo pang pinapalakas ng Russia ang kanilang smart bomb satellite systems at dinagdagan pa ng mga antena laban sa jammers. Habang nagtutunggali sa electronic warfare, patuloy na sinusubukan ng magkabilang panig na mangibabaw, nagdulot ng matinding pinsala ang mga bomba ng Russia sa Ukraine. Lumilipad papunta sa frontline o lampas pa, pumapasok sa mga bayan, lungsod at supply nodes ng Ukraine. Kaya nilang magdala ng mga warhead na mabigat ng 100 hanggang 1,000 libra na, kayang magwasak ng gusali sa isang iglap. Ang pinakamalaking problema sa mga bombang ito ay mahirap na silang pigilan kapag nailunsad. Paano kung mapigilan ng Ukraine ang paglunsad ng mga ito sa simula pa lang? Kung matutunto ng Ukraine ang mga launch platform tulad ng Su-34 at Su-35 jets at mapressure gamit ang fighters o SAM batteries, mawawala ang kumpiyansa ng mga piloto ng Russia sa kanilang kaligtasan. Kailangan nilang maglunsad ng kanilang mga bomba mula sa mas hindi ka nais-nais na lokasyon, mas malalayang distansya, o sa pinakamainam, hindi na nila mailulunsad ang mga ito. Diyan papasok ang Sab-300 at 40. Dahil sa lawak ng saklaw at kakayahang magmasid mula sa itaas, natutukoy ng AEWNC na eroplano ang mga Russian bomber mula halos 300 milya ang layo. Maari ipadala nito ang lokasyon sa mga fighter at missile platform ng Ukraine na pwedeng humarang sa kanila. Ito ay ibang antas ng situational awareness pero hindi perpekto. Gaya ng nabanggit, 2 lang ang ganitong eroplano ng Ukraine. Malawak man ang radar nila, hindi sapat ang 2 eroplano para sa tuloy-tuloy at kumpletong coverage ng bansang may higit 200 at 33,000 square miles. Dahil bihira at mahalaga ang mga eroplanong ito, ayaw ng Ukraine na malagay sila sa panganib. Dinagamit ng kanilang puwersa ang mga ito sa kanlurang bahagi ng bansa at nililipat-lipat sa iba't ibang paliparan para iwasan ng airstrike ng Russia. Kaunti lang ang kailangan para mapinsala ng husto ang mga eroplan o sirain ang radar nila at gawing halos walang silbi ang mga ito. Hindi sigurado, dahil natural lang na hindi isinasa publiko ng militar ng Ukraine ang detalye kung paano nila gamit ang ganitong kagamitan. Ayon sa lohika, malamang may nakareserbang isa sila na gagamitin kung may matinding pag-atake ng missile o drone. Ang pakalawang eroplano ay pwedeng magsagawa ng sortie malapit sa silangang rehiyon para makita agad ang mga bomber ng Russia at umatras sa ligtas na distansya kung kailangan. Kahit limitado ang gamit, nakakatulong pa rin ang mga eroplano dahil nagdadagdag sila ng bagong problema at banta na kailangang lutasin ng Russia. Ngayon, tuwing maghahanda ang mga bomber ng Russia sa susunod na sortie, laging may kaunting alinlangan sa kanilang isipan. Yung takot na may eroplanong AEWNC ng Ukraine na lumilipad sa itaas ng posisyon nila, minamatyagan bawat galaw at ipinapasang impormasyon sa ibang mga unit na handang pabagsakin sila. Mahalaga ito dahil makakaapekto sa mga susunod na pambobomba ng Russia. Maraming tangke at armored na sasakyan ng Kremlin. Pero kaunti lang ang high-end na jet at eroplanong kayang magpakawala ng ganitong bomba. Bawat isa ay nakakahalaga ng 10-10 milyong dolyar. Mahalaga ang mga ito at di dapat mawala sa Russia. Kaya dapat mas maging maingat ang kanilang mga kumander ngayon. Ibig sabihin nito, ilalaya nila ang mga ito mula sa harapan at uutusan silang magpakawala ng mga bomba ng mas maaga o sa mas mababang altitude na magreresulta sa pagbawas ng bisa at katumpakan ng mga sandatang iyon. Dahil dito, mas lalaki ang tsansa ng mga sundalo ng Ukraine na mabuhay sa buong linya ng labanan, isang malaking panalo para sa puwersa ng Kyiv. Gayunpaman, may isa pang posibleng hadlang na kaugnay ng Sab-300 at 40 na dapat banggitin, at yon ay ang issue sa Link 16. Ang Link 16 ay isang secured, mabilis, at EW-resistant tactical data link na gamit ng US at NATO para magpalitan ng real-time combat data, larawan, at boses sa pagitan ng eroplano, barko, at sasakyang lupa. Ang sistemang ito ay makabagong teknolohiya para sa situational awareness, nagbibigay sa lahat ng unit ng malinaw at detalyadong larawan ng labanan sa lahat ng oras. Mahalaga ang papel ng AEW at SEA na eroplano sa Link 16 dahil sila ang pangunahing kumukuha at nagbabahagi ng datos sa network. Sa ideal na sitwasyon, nais ng Ukraine na ang kanilang Sab-300 at 40 ang magsusuri sa paligid at ipapasa ang parehong larawan ng radar
sa mga kalapit na F-16 at iba pang Ukrainian na fighter jets, tulad ng Mirage 2000 at pati na rin sa mga Western na air defense system. Maaring ito ang maging malaking kaibahan. Maagang matutukoy ng mga Saab ang mga banta. Mabilis matatanggap ng mga jet at air defense batteries ang mahalagang impormasyon at makakakilos ang buong network bilang isang magkakaugnay na struktura. Meron lang isang problema. Noong 2024, may mga ulat na nagsasabing maaring tinanggal o pinatay ang mga sistema ng Link-16 ng mga F-16 ng Ukraine. Dahil sa pangamba na baka mapasakamay ng mga Ruso ang teknolohiya. Ano mangyayari kung nahuli o napatumba ng Kremlin ang isang Ukrainian fighter? Mula noon, hindi pa lubos na nakumpirma o itinanggi kung may koneksyon sa Link-16 ang Ukraine. Pero may posibleng magandang balita dito. Noong Marso 2025, lumabas ang mga ulat na may kaugnayan sa mga pagbabago sa F-16 ng Ukraine. Maring kabilang sa mga pagbabagong yon ang bahagya o kahit buong pagpapanumbalik ng sistema ng Link-16. Malaking benepisyo ito para sa Ukraine dahil magkakaroon ng kalamangan ng kanilang mga jet sa kalaban at mas mahusay na masusubaybayan at matutugis ang mga sasakyang Ruso na nagpapakawala ng glide bomb. Kahit walang Link-16, malaking dagdag pa rin sa Air Force arsenal ang Sub-300 at 40. Inaangat nito ang surveillance at detection ng Ukraine, lampas sa kakayahan nila nung simula ng digmaan. Nagbibigay ng bagong paraan para matukoy at mapigilan ang banta mula sa himpapawid ng Russia. May iba pang benepisyo bukod dito. Ang mga mas bagong bersyon ng Sub-Area Radar System ay sinasabing may kasamang synthetic aperture radar at kakayahang matukoy ang mga gumagalaw na target sa lupa. Ang una ay para makabuo ng laruan ng lupain, at ang pangalawa ay para matukoy at subaybayan ng galaw ng tropa at sasakyan ng kalaban. Kung ang mga Sub-300 at 40 ng Ukraine ay may ganitong teknolohiya, magiging mahusay sila sa pagtukoy, pagpigil sa mga bomberong Ruso at pagmamanman sa kanilang mga puwersa sa lupa. Kung ganon, lalo pang dumarami ang gamit ng mga eroplanong ito. Maari silang magamit hindi lang para sa mga operasyong depensibo, kundi para din sa mga misyon ng pagmamanman sa mga okupadong teritoryo at mga reyon sa unahan. Sinusubaybayan ang mga pangkat ng pagsalakay ng Ruso, mga hanay ng tangke, galaw ng mga nakabaluting sasakyan, at marami pang iba. Huwag ring kalimutan na hindi lang ito ang nag-iisang eroplanong ipinangako ng Sweden sa Ukraine. Noong Oktubre 2025, nangako rin ng Stockholm ng batch na hanggang 150 Sub-Jas-39 Gripen EF supersonic multi-role fighter aircraft. Ipinagmamalaki ng mga fighter na ito ang pambihirang operational flexibility, advanced avionics, mataas na survivability, napakahusay na kakayahan sa electronic warfare para harapin ang mga makabagong banta, at kahangahangang liksi kaya marami silang maihambag. Magkasama, ang Gripen at Sub-300 at 40 ay maaring bumuo ng isang mabagsik na tambalan at itaas palalo ang kakayahan ng Ukraine sa air defense kaysa dati. Maari silang magsanipuwersa para tulungan ang tagapagtanggol ng Kyiv na makamit ang dominasyon sa himpapawid sa mga lugar sa unahan ng labanan o sa mga okupadong teritoryo para mapadali ang pag-atake at pagbawi ng teritoryo ng mga puwersang panlupa. Sa ngayon, haka-haka pa lang ang mga yon. Ngunit hindi haka-haka ang Sub-300 at 40. Ginagamit ang mga eroplanong ito sa Ukraine para magmasid sa himpapawid, suriin ang nakapaligid na lupain, at magbigay ng tuloy-tuloy na impormasyon sa sandatahang lakas na mahalaga sa kanilang kill chain. Mas malayo at malinaw makita ng Sub-300 at 40 kaysa ground-based radar. Kaya malaking tulong ito sa mga eroplanong pandigma ng Ukraine at air defense batteries. Tinutulungan silang mabilis at epektibong maghanap at mag-prioritize ng target na nagbibigay ng kalamangan laban sa kalaban at pumipilit sa Russia na magbago ng estratehiya o isugal ang mahahalagang kagamitan. Isa itong malaking biyaya at dahil may paparating pang mas maraming Swedish na eroplano, pati na rin ang iba pang mga sandata at sistema mula sa kanluran sa iba't ibang anyo, lalo pang lumalakas ang Ukraine mula ngayon. Sa katunayan, kahit ang mga opisyal ng Russia ay nagsisimula ng aaminin kahit labag sa kanilang kalooban na nakakakuha ng momentum ang Ukraine at nang digmaang ito ay hindi na naayon sa gusto ng Kremlin na maaari mong malaman ng buo sa video na ito. Panurin ang video na ito para malaman kung paano at bakit biglang dumami ang nasawi sa panig ng Russia noong mga unang buwan ng 2026 kung saan mas maraming sundalo ng Kremlin ang namatay ilang araw matapos makarating sa harapan. Para sa mas marami pang pinakabagong balitang militar, mga pagsusuri at mga paghimay sa estratehiya, taktika at kagamitan,
Mag-subscribe na sa The Military Show ngayon.